Once again, mga minamahala, tayo po ay nagpapaanyaya na makinig sa ang banal na salita kay Brother Lauro Buduso nang walang bawas, walang dagdag, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanag. At sa araw na ito, ating pong pag-usapan ang patungkol sa speaking tongues. Ito pong aral na ito ay ating alamin kung ano bang mga nakasulat patungkol sa aral na ito. At tayo po ay may pakikinggan sa ito pa, ating titignan na ang mga yun. Hallelujah, hallelujah. Yasakalabahandaya. Rupakalayahala. Yisabalaka. Lakalabakayataka. Yukalabakahalakanaha. Yudakabaya. Yukalabakahandaya. Yakalabaha. Lukubaya shukulabaka. Yes, Lord! Hallelujah! Yan po ay ating ipinapanood para hindi upang tayo ay manira, upang tayo po ay makikita ng example kung paano ang mag-speaking tongues. So, kung minsan nga ay pagkatapos nun ay maghihip siya ng sa microphone, no? At saka magkalat yung mga tao at nagpatong-patong sila, no? Parang karnabal na kung minsan, no? Parang karnabal na. Pero yung mga sinasabi ko sa inyo, no, hindi yun upang tayo'y manira o manakit ng damdamin, no? Wala tayong layo na ganun. Kundi ito'y malayang kapahayagan ng mga salita ng Panginoon. Kaya tayo po mag-aral na ngayon, no, patungkol dito. Itong speaking tongues sa 1 Corinthians chapter 14 verse 1 na ating basahin. Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 1, sundin ninyo ang pag-ibig, gayon may maningas inyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu. Ngunit lalo na ang kayo'y mga panghula, sapagkat ang nagsalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Yun sabi sa 14 to, sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa tao nagsasalita, kundi sa Diyos, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu ay nagsalita ng mga hiwaga. At sabi dito sa last verse, ang 1 Corinthians verse 39, kaya nga mga kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong makapanghula at huwag ipagbawal magsalita ng wika. At huwag ipagbawal ang magsalita ng wika. Nang sabi rito, ito'y gift. Gift siya, no? Sa verse 1, no? 1 Corinthians 14:1, gift siya, sabi rito. Basahin natin sa English, no? Kasi English to eh. Speaking tongues English, no? 1 Corinthians 14 verse 1. Follow after charity, and desire spiritual gift, but rather that ye may prophesy. But he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God, for no man understandeth him. Hindi maintindihan, no? Walang tao nakaintindi sa kanya. Howbeit in the spirit he speaketh mysteries. Okay. Ang sabi rito sa last verse, no, ang sabi rito, wherefore brethren covet to prophecy, and forbid not to speak with tongues. Huwag ipagbawal, no? Huwag ipagbawal. Sabi rito sa una, sa 1 Corinthians 1:14, regalo siya, mga kaloob, no, gift.
Kagang sabi rito, sapagkat nagsalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsalita, kundi sa Diyos, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Kaya sila nag-speaking tongues, no? Dahil ito ay gift. Tapos sa number 2, sa verse 2, sapagkat ang nagsalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsalita, kundi sa Diyos, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu ay nagsalita ng mga hiwaga, no? At saka sabi sa last verse, ulitin ko, huwag ipagbawal, no? Kaya nga mga kapatid ko, maningas sa pakanasain ninyo ang makapanghula, at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika, no? Ang kay brother, no? Ang kay ano na lang natin lahat, no? Hindi ito, no? Hindi hindi yan, no? Kaya ito na lang, oh. Iyanapin mo na muna, no? Kaya sabi ulitin natin, no, na sa 1 Corinthians 4:10 verse 1, ito'y regalo, kaloob, at hindi siya nagsalita doon sa ano, no? So, sapagkat ang nagsalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsalita, kundi sa Diyos. Kaya nag-speaking tongues sila, no, sa kanilang mga aral, no? Na ito, no? Sariling wikang kinamulatan. Wika nila talaga yon. Naririnig nila sinasabi ng mga apostol. Itong mga sasalita raw ng wika, kung ano pinagsasabi, walang nakakaintindi. Bakit? Inimbento lang. Hindi nagsasalita ng wika yon. Speaking in tongues, hindi totoo yon. Iniimbento lang nila para kunyari palitawin, papatungan ng kamay, tapos manginginig, babaksak, tapos magsasalita ng wika. Kung ano pinagsasabi, wala namang makakaintindi. Bawal nga ni Kristo yan bawal ng mga apostol Basahin natin ang 14:27 ng unang Korin. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag higit sa 3, at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Datapwat kung walang tagapagpaliwanag, ay tumahimik siya sa iglesia, at siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Mahimik ka pag walang magpapaliwanag, pag walang interpreter. Basahin mo sa Ingles, kapatid na Daniel. If any man speak in an unknown tongue, let it be by 2, or at the most by 3, and that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church. Bakit kailangan interpreter? Kasi yung wika, may nakakaintindi, no? Bakit? Inimbento lang. Hindi nagsasalita ng wika yun. Uulitin ko, no, kasi ang binasa niya, wala naman nakalagay na pinagbawal ng mga apostol o pinagbawal na ng Diyos, no? Ang sabi lang doon, tumahimik. Hindi sinabi doon bawal, no? Ulitin ko ang pagkasabi niya. Wikang kinamulatan. Wika nila talaga yon. Naririnig nila sinasabi ng mga apostol. Itong mga sasalita raw ng wika, kung ano pinagsasabi, walang nakakaintindi. Bakit? Inimbento lang. Hindi nagsasalita ng wika yon. Speaking in tongues, hindi totoo yon. Iniimbento lang nila para kunyari palitawin, papatungan ng kamay, tapos manginginig, babaksak, tapos magsasalita ng wika. Kung ano pinagsasabi, wala namang makakaintindi. Bawal nga ni Kristo yan bawal ng mga apostol Basahin natin ang 14:27 ng unang Korin. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag higit sa 3, at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Datapwat kung walang tagapagpaliwanag, ay tumahimik siya sa iglesia, at siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Mahimik ka pag walang magpapaliwanag, pag walang interpreter. Basahin mo sa Ingles. Ang sabi ho doon, tumahimik, hindi bawal. Kasi sabi niya, dalawang beses siya inulit, no, nung inulit natin, no, sa isang ano niya, sa isang video niya. Ganon din ang sinabi niya na pinagbawal yun ng mga apostol at ni Jesus, no? Walang nakalagay doon kasi binasa natin kanina, di ba? Ito sa 1 Corinthians chapter 14 verse 39. Kaya nga mga kapatid ko,
maningas na pakanasain ninyong makapanghula at huwag ninyong ipagbawal. Huwag ipagbawal ang magsalita ng mga wika. Yung binasa niya, tumigil. Hindi bawal. Sabi rito, huwag ipagbawal. Oh, kita mo no, inulit ko pa no. Kaya 'di ba sabi rito sa 1 Corinthians 4:10 verse 1, ulitin ko, anto, sundin ninyo ang pag-ibig gayon may maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob. No, gef siya no, gef. Na ayon sa Espiritu, ngunit lalo na ang kayo'y mga panghula. Sapagkat ang nagsalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsalita, kundi sa Diyos, sapagkat walang nakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu ay nagsalita ng mga hiwaga. No, at saka sabi dito sa 14:39, kaya nga mga kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong makapanghula at huwag ipagbawal ang magsalita ng wika, speaking tongues. Hindi bawal yon, huwag ipagbawal. Sabi niya bawal sa mga apostol at bawal kay Kristo. Di ba inulit ko pa? Oh, tapos yung binasa niya, hindi naman yan pinagbawal sa 3:27. No, sabi rito, kung magsalita ang sinuman ng wika, maging dalawa o higit sa tatlo at sunod-sunod ang isa'y magpaliwanag. Dapat kung walang tagapaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia. Tumahimik! Hindi bawal. At siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Ayun. No? At sa 29, at ang dalawa o tatlo sa mga propeta ay magsipagsalita at ang mga iba ay mga sisiyasat. Walang nakalagay sa kanyang sinabi na bawal. Kasi sabi niya bawal inulit ko pa yung video na ipinagbawal, sabi niya, ng mga alagad at ni Kristo. Yun. Pero binasa natin, huwag ipagbawal. Yan. Regalo, huwag ipagbawal. Pero tignan natin bakit baka yung tanong mo, nag-speaking tongues ka, brother, ako. Yun ang tanong nyo, di ba? Kaya titignan natin kung ano ba talaga. Give siya sa verse 1, sa 14 verse 1, huwag ipagbawal. Pero tignan natin kung dapat ba natin gawin yun. Sa 1 Corinthians 4:10 verse 19. Mag-umpisa tayo sa 19. Ngunit sa iglesia, 1 Corinthians 4:10 verse 19. Ngunit sa iglesia, ibig ko pang magsalita ng 5 salita ng aking pag-iisip upang makapagturo ako naman sa iba, kaysa magsalita ng 10,000 sa salita sa wika. Mas mabuti pa ang sabi ni Apostol Pablo, ngunit sa iglesia, ibig ko pang magsalita ng 5 salita ng aking pag-iisip, na maintindihan. Mas mabuti pa yung 5 salita kaysa sa 10,000 speaking tongues na hindi mapakinabangan. Kaya ang sabi dito, ulitin ko, ngunit sa iglesia, ibig ko pang magsalita ng 5 salita, ng 5 salita ng aking pag-iisip upang makapagturo ako naman sa iba, para maintindihan, makapagturo siya, kaysa magsalita ng 10,000 salita sa wika. Compare, 5 salita na maintindihan, na mapakinabangan, 10 speaking tongues, katulad sa pinakinggan natin kanina, kay Pastor Kibuloy ba yun, Tinawag ko pa siyang pastor, na nag-speaking tongues siya ng tagal-tagal, Kahit 10,000 pa yung sabihin niya, talo pa rin siya ng 5 salita na maintindihan at mapakinabangan. Isa pa lang yun, Kaya sabi niya, sapagkat ang nagsalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsalita, kundi sa Diyos. Yun sa verse 2, 1 Corinthians 4:10 verse 2. Sa Diyos doon siya nagsasalita, na si karak-karak, ganyan, Pero ang sabi rin sa Pilipos 4:6, mapunta tayo sa Pilipos 4:6.
Pilipos 4:6, no? Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. No, ipakilala, prayer request, no? Kaya sabi niya kasi pag nag-speaking tongues siya, hindi naman ako nag-speaking tongues sa tao sa Diyos. Oo, pero mayroon din dito, no, sa Pilipos chapter 4 verse 6, no, na mag-prayer request ka, no? Sabi niya, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpasalamat at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, no? No, request, no? Basa ko sa English bla. Mga sabi rito sa verse 4:6, be careful for nothing, but everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. Ipakilala, no? Known, no? Dapat maintindihan, no? Ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang sabi rin dito sa Mateo, kasi pwede naman na hindi ka mag-speaking tongues, no? Sinabi rin dito ni Kristo sa Mateo chapter 6 verse 5, umpisan sa 5. At pagka kayo ay nagsisidalangin, no, gusto niya speaking tongues siya kung manalangin siya, no? Speaking tongues talaga yung gusto niya. Pero ang sabi rito sa Mateo 6:5, umpisan sa 5, at pagka kayo ay magsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila ay makita ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila ay ganti. Datapwat, ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakita sa lihim ay gagantihin ka. At sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit, no? Walang kabuluhang paulit. Santa Maria, Ama namin, no? Tag-10 beses o tag-siyam, no? Kaya sabi rito, at sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag na kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyong hingin sa kanya. Magsidalangin niya kayo ng ganito. Ang sabi ni Kristo, magsidalangin niya kayo ng ganito. Speaking tongues ba to? Tingnan natin. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi ligtas mo kami sa masama. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Yon, no? Maintindihan, no? Kaya yung speaking tongues, oo, regalo siya, hindi siya bawal, pero hindi siya mapakinabangan, no? Hindi siya mapakinabangan, no? Kahit na regalo siya, hindi siya bawal, pero katulad na sinabi ni Kristo na magsipanalangin kayo ng ganito. Maintindihan siya, no? Mapakinabangan. Mas mabuti yung sabi ni Apostol Pablo, no? Pero hindi sinabi rito na bawal, ha? Katulad sa kay Brother Eli, no? Sabi niya bawal, no? Ipinagbawal ng mga apostol at pinagbawal ni Kristo. Walang sabi yung mga apostol, no? Ang sabi ng kanina, yung binasa niya, tumahimik. Yun, hindi bawal. Sabi kasi sa binasa natin, huwag ipagbawal Sa kanya, bakit sinabi niya bawal ni Brad Eli? Nung buhay pa siya. No? Hanggang ngayon, yung mga aral niya, ganyan, no? Kaya, tignan natin, no? Ang sabi rito sa 1 Corinthians chapter 12, sa 1 Corinthians
4 to 10, no? Ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapat iisang espiritu, no? Kaloob. At may iba't ibang mga pangangasiwa, datapat iisang Panginoon. At may iba't ibang paggawa, datapat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Datapat sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng espiritu upang pakinabangan naman. Sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan, at sa iba'y ang salita ng kaalaman, ayon din sa espiritu, no? Sa 8. Sapagkat sa isa, ulitin ko, sa pamamagitan ng espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan, at sa iba'y ang salita ng kaalaman, ayon din sa espiritu. Sa iba'y ang pananampalataya, gayon ding espiritu, at sa iba'y ang mga kaloob na pagpapagaling sa isang espiritu, at sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala, at sa iba'y hula, at sa iba'y ang pagkilala sa mga espiritu, at sa iba'y ang iba't ibang wika, at sa iba'y ang pagpaliwanag ng mga wika. Yon. No? Ang sabi dito, may iba't ibang mga kaloob, no? Mayroon din kaloob na binasa natin sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan. Ayun, maintindihan. At sa iba'y ang salita ng kaalaman. Ayun. No, kasi yung speaking tongues hindi naman talaga maintindihan yun eh. Sa 1 Corinthians chapter 14, balik tayo sa 1 Corinthians chapter 14. Verse 26 to 28. Ano nga ito mga kapatid? Pagka kayo'y nangagakatipon, ang bawat isa sa inyo may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Ayan. Gawin ito lahat sa ikatitibay. 27. Kung nagsasalita ng ang sinuman ng wika, maging dalawa o huwag higit sa 3 at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Datapat kung walang tagapaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia at siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Ayun. Sa 23. Kung ang buong iglesia nga'y magkatipon sa isang dako at lahat ay mangagsasalita ng mga wika at magsipasok ang mga hindi marurunong o hindi mga nagsasampalataya, hindi baga nila sasabihin kayo'y mga ulol? Sa 2. Sapagkat ang nagsalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsalita, kundi sa Diyos, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, walang nakaintindi, kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Sa 6 to 9, no? Ngayon nga, mga kapatid, kung ako'y pumarian sa inyo na nagsasalita ng mga wika, kung pupunta si Apostol Pablo sa atin, no, sabi niya, ngayon nga, mga kapatid, kung ako'y pumarian sa inyo na nagsasalita ng mga wika, nag-speaking tongues siya, anong inyong pakikinabangin sa akin? Wala tayong mapakinabang, no? Dahil hindi maintindihan. Maliban na kung kayo'y pagsalitaan ko sa pamamagitan ng pahayag o ng kaalaman, unang panghuhula, unang aral. Ulitin ko ang pagkasabi niya. Ngayon nga mga kapatid, kung ako'y pumarian sa inyo na nagsasalita ng mga wika, mag-speaking tongues siya, no? Speaker, katulad kay Kibuloy kanino, no? Kay brother, no? No? Sabi niya, ngayon nga mga kapatid, kung ako'y pumarian sa inyo na nagsasalita ng mga wika, anong inyong pakikinabangin sa akin? Maliban na kung kayo'y pagsalitaan ko sa pamamagitan ng pahayag, unang kaalaman, unang panghuhula, unang aral, na kahit ang mga bagay na walang buhay ay nagsisitunog, maging plauta o alpa, kundi bigyan ng pagkakaiba ang mga tunog. Paanong malalaman kung ano ang tinutugtog sa plauta o sa alpa? Sapagkat kung ang pakakak ay tumutunog na walang katiyakan, sino ang hahanda sa pakikibaka? Yun. Gayon din naman kayo, kung hindi pinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan,
paanong matatalos ang inyong sinasalita, sapagkat sa hangin kayo nagsisipagsalita. Hindi yun maintindihan. Hindi mapakinabangan. Kaya sabi rito, di ba sabi ni Jesus kanina, pag nalangin kayo, ganito, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Oh, naintindihan. Mapakinabangan. O ulitin kong pagsalita sa rito. Ngayon nga mga kapatid, kung ako'y pumarian sa inyo na nagsalita ng mga wika, anong inyong pakinabangin sa akin? Hindi natin maintindihan, wala tayong pakinabang. Mas maganda, ang sabi doon sa kanina sa 14 verse 9, nang gayon din naman kayo kung hindi pinangusap niyo ang dila ang mga salitang madaling maunawaan. At yung kanina, yung 14:19, no, yung sabi rito, ngunit sa iglesia ibig kong ang magsalita ng 5 salita ng aking pag-iisip na maintindihan, 5 salita na maintindihan, upang makapagturo ako naman sa iba, kaysa magsalita ng 10,000 salita sa wika na hindi naman mapakinabangan. Yan. Ulitin ko sa 1 Corinthians 14 verse 6 to 9. Ngayon nga mga kapatid, kung ako'y pumarian sa inyo na nagsalita ng mga wika, anong inyong pakinabangin? Wala. Sa akin, walang pakinabang. Na? Maliban na kung kayo'y pagsalitaan ko sa pamagitan ng pahayag, unang kaalaman, unang panghuhula, unang aral. No? Dahil ang speaking tongues, hindi naman maintindihan yun eh. Kaya yun sabi na po si Pablo. 7. Kahit ang mga bagay na walang buhay, nagsisitunog, maging plauta o alpa, kundi bigyan ng pagkakaiba ang mga tunog, paanong malalaman kung ano ang tinutugtog sa plauta o sa alpa? Sapagkat kung ang pakakak ay tumutunog na walang katiyakan, sino ang hahanda sa pakikibaka? Gayon din naman kayo. Kung hindi pinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita, sapagkat sa hangin kayo nagsipagsalita, no? Hindi mapakinabangan, no? No? Kaya sabi sa 1 Corinthians 4:14 verse 4. Ang sabi rito, ang nagsalita ng wika ay nagpapatibay sa sarili, ngunit ang nanguhula ay nagpapatibay sa iglesia. Yon. Mas mabigat yung nanguhula dahil nagpapatibay sa iglesia. Yon. Sa 24. Datapat kung ang lahat ay nagsisipanghula at may pumasok na isang hindi sumasampalataya o hindi marunong, mahihikayat siya ng lahat. Masisiyasat siya ng lahat. Yon. Kasi pag may pumasok na nanghula sila, no? Sabi rito, datapat kung ang lahat ay nang sipanghula at may pumasok na isang hindi sumasampalataya o hindi marunong, mahihikayat siya ng lahat. Masisiyasat siya ng lahat. Ayun. 25. Ang mga lihim ng kanyang puso ay nahahayag, at sa gayoy magpapatira pa siya at sasamba sa Diyos, na nasasabihing tunay ngang ang Diyos ay nasa gitna ninyo. Yun, kung nakapanghula, no? Iba yung nakapanghula kaysa sa speaking tongues. Kasi sa speaking tongues, no, binasa natin kanina sa 9. Ay, sandali na. Ayun, yung kanina ba yung sinabi na kayo'y mga ulol? Ayan, ayan. Sa 26, no? 26 to 28 na. Yan, sandali lang brother, no? Ang sabi kanina na kung may pumasok na hindi marunong, baka sabihin kayo'y mga ulol, no? Pero kasi binasa na natin yung kanina na kasi pag napanghula, pag may pumasok sa 25, ang sabi rito,
ang mga lihim ng kanyang puso, sabi dito sa 24, datapat kung ang lahat ay nagpanghula at may pumasok na isang hindi sumasampalataya o hindi marunong, mahikayat siya ng lahat, masiyasat siya ng lahat. Ang mga lihim ng kanyang puso ay nahahayag at sa gayoy magpapatirapa siya at sasamba sa Diyos na sasabihing, tunay ngang ang Diyos ay nasa gitna ninyo. Yon, pag nagpanghula. Yon. Kasi pag nagsalita ng speaking tongues, hinahanap ko pa, no, na ang sabi ron kanina na kayo'y mapagkamalan pang mga ulol, no? Kung nag-speak kasi hindi maintindihan, no? Yun pa sa 23. Kung ang buong iglesia ngay magkakatipon sa isang dako at lahat ay mga salita ng mga wika o lahat. Kasi lahat naman sila palaging ganun, ya. Nag-speaking tongues sila sabay-sabay at nangagsipasok ang hindi marurunong o hindi mga nagsampalataya. Hindi baga nila sasabihin kayo'y mga ulol. Ayun. Pero kung nagkapanghula, ang sabi rito, ang nagapanghula, ang mga lihim ng kanyang puso ay nahayag sa gayoy, magapatirapa siya at sasamba sa Diyos, na sasabing tunay ngang ang Diyos ay nasa gitna ninyo. Ayun. Natapat ko ng lahat, sa 24, no? Natapat ko ng lahat ay nagsipanghula at may pumasok na isang hindi sumasampalataya o hindi marunong, mahikayat siya ng lahat, masisiyasat siya ng lahat. At ang mga lihim ng kanyang puso ay nahahayag sa gayoy, magpapatirapa siya at sasamba sa Diyos, na sasabing tunay ngang ang Diyos ay nasa gitna ninyo. Pero kung speaking tongues siya, sabihin sa iyo, ano kayo? Nauulol? Yun, dahil hindi maintindihan, no? Yun ang sabi ni Apostol Pablo, no? Kanina, no? Sa 26, no? Ang sabi ni 26, ano nga itong mga kapatid, pagka kayo'y nangagkatipon, ang bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang paliwanag, may wika, may isang paliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Yun. Yeah. Dapat naintindihan anong pakinabang sa size pala yun, no? Ngayon nga, mga kapatid, kung ako'y pamarian sa inyo na nagsalita ng mga wika, anong inyong pakinabangin sa akin? Maliban na kung kayo'y pagsalitaan ko sa pagitan ng pahayag o ng kaalaman o ng panghuhula o ng aral. Yun, mapakinabangan. Mas maganda yung mapakinabangan, no? Kaya kino-compare dyan, no? Ang speaking tongues at salita na maintindihan at hindi maintindihan. Kaya mas mabuti talagang maintindihan. Kaya sabi ni Jesus, prayer request, no? At saka Our Father, maintindihan, mapakinabangan. Sinabi sa size, di ba? Ngayon nga, mga kapatid, kung ako'y pamarian sa inyo, nagsalita ng wika, no? Alika ba, katulad dito ngayon, kung kanina pa ako nag-speaking tongues, anong pakinabang nyo? Wala kayo na pakinabangan. Ayun, no? Kaya, mas maganda talaga yung salita, yung may pakinabang, no? Yung mga aral, no? Sa 1 Corinthians 14 verse 14, umpisa na sa 14, ito pa, no? Sapagkat kung ako'y nanalangin sa wika, ay nanalangin ang aking espiritu. Datapot ang aking pag-iisip ay hindi namumunga. Yan. Sa 16, sa ibang paraan, kung ikaw ay nagpapuri sa espiritu, ang nasa kalagayan ng di marunong, paanong siya'y makapagsasabi ng siya nawa sa iyong pagpapasalamat, palibasay hindi nalalaman ng iyong sinasabi. Yun, paano siya makasabi ng amen? Kung hindi siya nakapag-intindi, no? Sa 16, no? Sabi niya, sa ibang paraan, kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu, ang nasa kalagayan ng di marunong, no? Kung di siya marunong, no? Paano siya ay makapagsasabi ng siya nawa sa iyong pagpapasalamat, palibasay hindi nalalaman ng iyong sinasabi. Oh, wala siya makaintindi sa sinasabi mo. Sa 23, ulitin natin 23. Kung ang buong iglesia ngay magkakatipon sa isang dako at lahat ay mga salita ng mga wika at mga sipasok ang mga hindi marurunong o hindi mga nagsampalataya, hindi baga nila sasabihin kayo'y mga ulol. Yun, dahil hindi sila nakaintindihan, hindi mapakinabangan yan. Kaya mas maganda talaga yung sinasabi kung manalangin ka man. Diba sabi ni Jesus, Our Father, which sabi doon, ulitin ko na lang, ha? Sa English. Ang sabi rito,
Sabi niya sa size, sa 7 na lang. But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. 8. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him. 9. After this manner therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Maintindihan. Maintindihan. No? Mas kung maintindihan. Salamat sa Panginoon, no? At saka itong laying of hands, no? Laying of hands. O katulad din dito sa laying of hands, no? Mayroon din dito na pinagpatungan ng kamay, no? Kaya mayroon din ditong comparison, no? Kung saan ka diyan, no? Sa Mark 16. O tingnan natin. Sa Mark 16. Pili ka rin dito. Pumili ka rito, no? Kung saan ka rin. Mark 16:18. Mark 16:18. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na nakakamatay, kasi may nangyari kasi dati nun sa ibang lugar ba yun, uminom sila ng laso, no? Uminom, hindi. Ang sabi rito ay kung magsiinom, no? Hindi sabing uminom. Iba yung uminom, kasi uminom sila nun ng mga lason, hindi daw sila tatablan kasi nabasa daw nila ito. Ang sabi dito, kung makainom ka, huwag mong tuksuhin ang Panginoon. Oo, sa Matthew chapter 4, no? Na dahil alalayan ka niya, doon ka sa bangin, no? Yun, huwag ka doon. Kaya sabi rito, no? At sila magsihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay sa anumang paraan na hindi makakasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Magpatong. Ayun. Kaya nga yung minsan makita mo yun sa patong na ng patong, lalo na kung mga baguhan, patungan ka agad, no? Patong ng patong yung mga naka-speaking tongues. Kaya kasi nabasa nila 'to eh. At sabi rito, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Kaya patong ng patong, no? Sa 2 Timothy 1:6. Ito pa. Dahil dito, ipinaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Ayun, no? Pagpapatong ng aking mga kamay. Pakanasain mo. Yan. Sa 2 Timothy 1:6. No, ulitin ko. Dahil dito ay pinaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Yan. Kaya kita mo yan sa TV screen, kahit sa TV screen, pinapatungan eh. No? Kita mo dati, no? Lalo na to si Kibuloy, no? At saka yung mga ibang mga ngaral na nag-speaking tongues. Patong na ng patong, lalo na kung mga baguhan, no? Pinapatungan ng kamay, no? Sa Acts chapter 8, verse 18. Ayun, ito pa. Papatong pa to ng kamay. Nang makita nga ni Simon na sa pamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol ay ibinigay ang Espiritu Santo, ay naloksya niya sila ng salapi. Yan. Mga pagpapatong ng kamay. Kaya nga eh. No? Kaya nga patong ng patong. Minsan nga, kahit baguhan ka, uutusan ka nila. Sabihin sa'yo, may kapangyarihan yung mga kamay nyo. No? Lalo yung mga baguhan. Kaya maglabas kayo, magdala-dalawa kayo. Patungan yung mga may sakit. No? Uutusan kayo. Yan. Uutusan kayo na magpatungan ng mga kamay yung mga ulo nila. Yan. Pero may nangyari din dito na hindi naman pinatungan ng kamay, nagsisigaling eh. Yan. Titignan natin to, no? Yung iba pinatungan ng kamay. Yung iba naman hindi naman pinatungan ng kamay eh. Nagsisigaling din. Kaya tignan natin, no, kung saan ba talaga yung safety ka. No? Utos din yung magpatong ng kamay.
utos din na mayroon din dito na hindi naman pinatungan ng kamay, no? Babasahin na lang natin, no? Sa Mateo 15. Fifteen, 22 to 28. Chapter 15, verse 22 to 28. 22 to 28, no? Ilagyan ko na. Ang sabi rito, kasi bago to ang Bible ko kasi yung isa medyo sira-sira na. No, ang sabi rito, at narito ang isang babaeng Kananeya na lumabas sa mga hangganang yaon at nagsisigaw na nagsasabi, kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahihirapang luba ng isang demonyo. Datapot siya ay hindi sumasagot ng anumang salita sa kanya. At nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya ay pinamanhikan na nagsasabi, palisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya sa ating hulihan. Datapot siya ay sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Datapot lumapit siya at siya ay sinamba niya na nagsasabi, Panginoon, sakluluhan mo ako. At siya ay sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Datapot sinabi niya, oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa dulang ng kanyang mga Panginoon. Nang magagayoy sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, malaki ang pananampalataya mo, mangyari sa iyo ayon sa ibig mo, at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na yaon. Ayon, ha? Hindi naman pinatungan ng kamay gumaling, sabi ng 28. Nang magagayoy sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, malaki ang pananampalataya mo, mangyari sa iyo ayon sa ibig mo, at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na yaon. Ayon. Yan. May nangyari na, hindi naman pinatungan ng kamay. Sa Mateo chapter 9 verse 20. At narito isang babaeng inaagasan, may 12 taon na, ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling ako. Datapot paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, laksan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong panampalataya, at gumaling ang babae mula sa oras na iyon. Mga hindi naman ito pinatungan ng kamay. No, gumaling sa kanilang panampalataya. Ito pa isa. Sa Matthew chapter 8 verse 5 to 20. At 5 to 10. Matthew 5 to 10. Matthew chapter 8 verse 5 to 10. At pagpasok niya sa Capernaum ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na sa kanya'y namanhik at nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, paroon ako at siya'y aking pagagalingin. At sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapot sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Sapagkat ako naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasakupan akong mga kawal. At sinasabi ko rito, yumaon ka, at siya'y yumayaon. At sa isa, halika, at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At kanyang ginagawa. At nang marinig ito ni Jesus, ay nagtaka siya at sinabi na nagsisunod, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kahit sa Israel man, ay hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking panampalataya. At sinabi ko sa inyo na marami ang nagsipanggaling sa silanganan at sa kalunuran at nagsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob nakaharian ng langit. Sinabi siya sa 10, at nang marinig ito ni Jesus ay nagtaka siya at sinabi, nagsunod, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kahit sa Israel man ay hindi nakakasumpong ng ganitong kalaking panampalataya.
No, nagsigaling naman yun lahat at hindi naman yun pinatungan ng kamay. Kaya yung kanina binasa natin sa Mark 16:18, 2 Timothy 1:6, kung sa Acts chapter 8 verse 18, mga pinatungan nyo ng kamay, no? Ayun. Pero itong mga hindi naman pinatungan sa Matthew 15 chapter 15 verse 22 to 28, mga hindi naman to pinatungan. Matthew chapter 9 verse 20 at Matthew chapter 8 verse 5 to 10, no? Mga hindi naman pinatungan, nagsigaling din. Kaya tignan mo kung saan ka rin dyan, no? Ay babasa tayo sa 1 Timothy 5:22, no? Basahin natin sa 1 Timothy. Mas maganda talaga yung hindi magpatong ng kamay, no? Although utos din yon, no? Mas maganda talaga na hindi ka magpatong. Pwede din magpatong ka. Halimbawa, brother mo. Siyempre tatanungin mo yun, bakit brother, ano ba ginawa mo? Kapag sinabi niyang wala naman wala naman akong may ginawa, brother, sige, patong kita, yun. Pwede yun. Pero kung mga ibang tao, no, mas maganda talaga hindi ka magpatong ng kamay. Kasi mabasa natin, no, sa 1 Timothy chapter 5 verse 22. Ito na lang pala yung last verse natin, no. Ito na lang yung chapter 5 verse 22. Ang sabi dito, huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kaninuman. Ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Kaya pala, sabi dito, huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kaninuman. No? Ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Baka makasalanan yun, lalo na yung mga baguhan. Kaya nga yung mga nag-speaking tongues. Sino ba yung mga baguhan rito? Pagbago yun, patungan ng patong. Pwede naman yung huwag patungan eh. No? Kasi kung patong ka ng patong, itong sinabi rito sa 1 Timothy chapter 5 verse 22, huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kaninuman, ni huwag kang makaramay sa kanyang mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Kaya yon. Kaya mapili ka rin doon, no? Papatungan mo ba kaagad? Na pwede naman nga manalangin kayo. Hindi mo siya papatungan. Kasi kung nanampalataya naman siya, gagaling naman siya, katulad sa mga binasa natin kanina. Hindi na kailangan na pinatungan. Ganun na siya speaking tongues. Kahit sabihin mong regalo siya, hindi siya bawal. Pero mas maganda talaga yung nagsalita ka. Katulad sa akin kanina, kung kanina pa ako nag-speaking tongues sa inyo. No? Halimbawa, mga humigit kung walang 1 oras, anong pakinabang nyo? Paano kayo magsabi na amen? Ano naintindihan nyo? Kung nag-speaking tongues ako nung nag-speaking tongues kanina, wala kayong mapakinabangan. Kaya ganoon din yun, mas maganda yung nung babasahin na lang natin, no? Sa 1 Corinthians 14 verse 9, no? 19. 14:19, no? Sa 1 Corinthians 4:19. Ngunit sa iglesia, ibig ko pang magsalita ng 5 salita ng aking pag-iisip upang makapagturo ako naman sa iba, kaysa magsalita ng 10,000 salita sa wika, no? Speaking tongues, hindi maintindihan. So walang pakinabang ang sabi sa size, no? Ngayon nga mga kapatid, kung ako'y pumarian sa inyo na nagsasalita ng wika, anong inyong pakikinabangin sa akin? No? Anong pakinabangin sa akin? Maliban na kung kayo'y pagsalitaan ko sa pamagitan ng pahayag o ng kaalaman o ng panghuhula o ng aral. Ayun. Kaya mas maganda talaga yung sinasabi na maintindihan, na makapagsabi siya ng amen. Oo. Kasi kung hindi, baka sabihin pa ng mga baguhan, ano kaya mga ulol? Yun. Baka sabihin nila kayo mga ulol. Oh? Pero kung nakapanghula, yun, masisiyasat siya. Yun. Mas maganda talaga yung sinasabi para may pakinabang. Yan. Katulad din yung pagliling hands. Kung mga baguhan, kahit na nagliling hands, papuntahin mo rito mga baguhan, yung lihing hands na naglilihing hands. Kaya sabi dun sa Timothy, sa Timothy 5:22, huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kaninuman, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Kaya huwag patong ng patong. Kaya salamat sa Panginoon, na tayo may naintindihan dahil tayo nag-speaking tongues mula kanina. Yun. Katulad kay Kibuloy, hindi naman maintindihan yun. Sikara-karak. Halimbawa, mga 1 oras. So,
Mas maganda talaga yung sinasabi mo ng kahit na 5 words kumpara sa 10,000 ka speaking tongues na hindi naman maintindihan at hindi mapakinabangan. Anong pakinabang? Oo. So, saan ka dyan? Yung mapakinabangan na makapakinggan ng iba, ama namin, pag nanalangin ka, sabi niya, Amen. Dahil nakaintindi siya. Oo. Ganun din yung patong ng kamay. Saan ka ba? Magpapatong ka ba ng kamay o ipanalangin mo siya? Ipanalangin mo siya. Iba ka makasalanan yan. Hindi mo alam yan. Hindi yung, labas kayo. Uutusan mo yung mga member mo. Tapos sabi mo, may kapangyarihan yung kamay nyo. Ipatong yun sa mga may sakit at sila'y gagaling. Makasasakala yung makasalanan yung mga tao na yon. Yung patong naman ng patong, hindi naman alam eh. Kaya sabi rito, sa 22, ulitin ko, huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man. Ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Yon. Salamat sa Panginoon, na tayo ay nakapag aral ng speaking tongues at saka yung laying hands. Hindi yung laying of hands ka lang ng laying of hands, no? At speaking tongues ka lang ng speaking tongues na hindi naman mapakinabangan. Kaya harinawa, no? Mas maganda talaga yung sinasabi. Kahit 5 salita kumpara sa 10,000 ka speaking tongues na hindi naman maintindihan. Kaya tayo po'y nagpasalamat sa Panginoon na tayo po nakatapos na naman sa pakikinig ng salita ng Panginoon. By the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, the Remnant, ang nagsasabi, God bless everyone. God bless Philippines. Always smile and always remember, Jesus loves us.